Samahan niyo akong gumala na naman dito sa Batangas. Hi mga ante, for today's ganap nga ay sinubukan naming akyatin tong Rocky Mountain dito sa beach na napuntahan namin. At nako, sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda. Hindi namin inakala na ganito yung madadatnan naming ganda. So ano, let's go! Gumising nga kami ng maaga para puntahan yung Rocky Mountain na nakita namin. Social, di ba, Rocky Mountain? Paano kasi bato siya na bundok? Para siyang bundok na bato, so Rocky Mountain siya. Di ba? Hindi ko kasi alam kung anong itatawag ko sa kanya. Para kasi siyang bundok, pero bato siya, ganun. Well, anyway, kung makikita nyo nga, nakakunot nga yung noo ko na yan. Kasi ba naman, mga be, tingnan nyo naman kung gaano kainit ng mga oras na to. Wala pang ang tanghali yan, parang mga 9 to 10 pa lang yung mga oras na yan. Pero grabe na talaga yung araw. Tapos, ako pa ay barino at gawa lang. Bago kasi itong araw na to, nag-prepare na ako ng susuotin ko, tapos yung sombrero ko, gano'n. Masyado akong excited na akyatin tong bato na bundok na to. Kaya ayun, hindi ko na nakuha yung mga kailangan ko. Pagkagising ko, pagtapos ko magpalit, ay dumiretso na kami dito. Hay nako, sobrang init pa naman. Kahirap pa namang maglakad dito. Okay lang sana, kahit mabato siya, basta patag siya. Kaso dito kasi, hirap naman magsalita tapos paslant pa. So, nakakatisod talaga siya, lalo na pagkapangit yung tsinelas mo ganun. Well, anyway, worth it pa rin naman ang paglalakad kasi ang ganda nga dito. Ang ganda pa ng mga bukong nadaanan namin. Sarap mag-photoshoot. Moving on nga, ayan, kung makikita nyo, malapit na tayo, kaya umpisa na ng ating akyat-akyat. Parang ang wrong choice ako ng tsinelas na to kasi ang hirap ilakad dito sa mga bato-bato na to. Kahit nga mahirap umakyat, syempre kailangan mag-picture para naman sulit yung punta dito tapos may mauuwing memories, gano'n. Fast forward na nga tong mga inday at ang haba nga ng nilakad namin. Kasi itong side na tong pinuntahan namin, nasa pinakadulo na siya ng resort. Hindi ko siya matatawag na dead end kasi parang ito lang yung bato na pinakaharang. Tapos sa likuran nito, meron pang mga beach. Nakikita nyo naman tong iba kong mga pinsan na ang lalayo na nila, tas talagang gapang kami dito. Kasi talagang hindi pantay-pantay tong mga bato na to, nakikita nyo naman. Tapos meron pang mga awang-awang na space dyan. Pero exciting naman siya, masaya, tapos adventure, parang gano'n. Nakaka-relax pa rin naman kasi mahangin, tapos ang ganda ng dagat sa gilid. Wala. So guys, pangalap siya, tumatawa na siya. Dito nga sa part na to, mga ante, nauna na yung ibang mga pinsan ko. Ang aaga kasi magsigising ng mga to, tapos galing na daw sila dito, kaya alam na nila, tapos ang bibilis na nila. Ako kasi ngayon lang, kaya hirap na hirap talaga ako. Tapos kami pa yung nasa pinakadulo. Hindi lang halata na nasa tuktok na kami, pero nasa taas na talaga kami niyan. Nandito na nga kami sa kabilang side, tapos naiwan ako dun sa taas. Sabi ko sa pinsan ko, videohan niya ako dun sa dulo. Aakyatin ko pa, tapos parang picturean niya ako, screenshot ko na lang, gano'n. Nako mga ante, sabi ko sa inyo, panoorin yung maigi yung reaction ko. Kasi meron talagang unexpected na nangyari nung nasa taas ako. Na alam nyo ba, hanggang ngayon, pag iniisip ko siya, hindi ko pa rin alam yung gagawin ko. Sobrang alog nga ng bilbil ko dyan, hindi ko na na-close yung cover up ko. Huwag nyo nang pansinin. Basta nataranta talaga ako, tapos tumakbo na lang ako. Kung narinig nyo nga yung sinabi ko dun sa fast forward ko, ang sabi ko dun, ahas. Kasi nung habang nag-aura-aura ako dun sa may taas, parang kumakaluskos dun sa butas sa may bandang pa ako. Tapos parang meron na lang dumamping ganun na mabilis. Tapos nung tinitigan ko sa medyo malayo, di pala malayo, lagpas lang sa akin. Ahas may ahas talaga. Ang napakahaba niya. Pero manipis lang siya. Hindi ko siya na-videohan kasi nga yung cellphone ko nandoon sa pinsan ko sa may baba. Tapos camouflage siya. Hindi mo siya maaaninag kasi kakulay din siya nung mismong semento nung bato. Color brown siya. Hindi siya color brown eh. Para siyang natuyong dahon yung kulay niya. Ganun. Ako, pag naaalala ko ngayon, kinikilabutan ako. Tapos pag ini-imagine ko na paano kaya pagka yung ahas, hindi siya dumiretso tapos huminto siya. Hindi ko alam yung gagawin ko. Feeling ko hindi talaga ako makakatakbo kasi nga patarik nga yung mga bato. Ako, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Pero thank you Lord talaga kasi wala namang nangyari. Dumaan lang talaga siya, as in tumawid lang siya. Anyway, napakalayo na nga ng video natin. Eto nga pala yung kabilang side nung Rocky Mountain na inakyat natin. Grabe, diba? Sobra niyang ganda. Yung kulay ng tubig para siyang turquoise, emerald, mga ganon. Yung feeling na hindi mo ina-expect na ganon yung nasa likuran nitong bundok na bato na to. Papahirapan ka lang naman saglit dun sa Rocky Mountain na yon. Pero ito naman yung kapalit, diba? Ingit na ingit nga kami dyan
yan sa pinsan ko na yan, dalawa sila ng kapatid niya. Kasi sila lang yung nakakapag-swimming kasi lagpas tao yung dagat na to. I mean, yung part na to, lagpas tao yung part ng dagat na yan. Pare-parehas kami hindi marunong lumangoy, tas silang magkapatid lang yung marunong. Ending, pinanood lang namin sila habang naiinggit. Charis lang. Joke lang, pero sana ako din. Sarap sigurong marunong lumangoy. Yung langoy na kahit malalim, hindi ka kakabahan, hindi ka mamumroblema kasi alam mong magaling ka lumangoy. Mga ganon, ganong level ng langoy. Habang naliligo nga yung mga pinsan ko, sabi ko dito sa kapatid ko, pumunta ka dun sa dulo tapos pipicturean kita. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Napaka-dreamy ng lugar. Syempre, hindi ako nagpahuli, nagpa-picture din ako. Ano yun? Ako wala. Kakaligtas ko lang sa ahas tapos hindi ako makakapag-picture. Kawawa sa'yo. Hindi ko pala nabanggit sa inyo, kung i-replay nyo nga yung video ko, may makikita kayong dalawang beach house na magkatabi, na magkamukha. Sobrang niyang ganda kasi talagang beachfront siya. Pero hanggang ngayon mga be, hindi ko pa rin alam kung anong pangalan ng beach house na yun. Ito pala yung pinakaharap ng batong inakyatan namin. Kung makikita nyo nga yung pinsan ko, parang may color white dun sa may side. Nakalagay dyan, Lobo, Batangas. Lobo, Batangas na pala tong kabilang side ng inakyatan namin. Pero dito, yung address ng pinuntahan namin, San Juan pa. Nasyak ako mga be, kasi nga hindi kami magsiswimming sa Lobo kasi malayo. Pero ito palang napuntahan namin, yung kabilang side, Lobo na. Anyway, yun siguro yung pinakahati ng lugar na to. Kabalik na nga kami nito, pero nandito pa rin kami sa dulo ng beach. Dito pala sa dulo na to, buhangin na dito, hindi na siya mabato. Ang ganda-ganda nga, sana ganito din yung sa harap ng beach na napuntahan namin. Pero dito sa side na to, walang bantay, walang tao. Kaya lumubog nga lang kami saglit, nagpawala ng pagod, nagpawala ng init. Kasi nga, tingnan nyo, ang sarap kaya sa panang buhangin. Lalo na yung buhangin sa dagat na ganito. Sarap ilubog yung mga paa, diba? So, hanggang dito na lang po. Salamat sa pagtsatsaga sa panunod sa video ko. Yun lang. Bye!